What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops, and welcome back sa isa namang episode ng Battle Huddle. Dito lang yan sa Marichita X Tikas. At ngayong araw na to, bago tayo mag-umpisa, kung gusto nyong malaman kung paano ako nag-judge, kung paano ako hinahatulan ng laban, nandito po sa playlist, sa Battle Huddle playlist, pakicheck po ang pamantayan ni Madam. Yan, nandyan hindi lang po ako tumitingin sa palakpakan ng mga tao, kundi tumitingin ako sa lyrical content, tumitingin ako sa delivery, sa clarity, sa rhythm, sa flow, at sa marami pang mga bagay, di ba? According yun sa aking paniniwala, sa buhay, at ano yung mga pwede sa akin at hindi pwede. Siyempre, lahat naman tayong mga tao, unique tayo sa isa't isa. Maaring si ganong channel okay lang sa kanya, sa akin hindi, sa iba okay. So, ayun. At wala nang pakeme-keme pa, magbasa muna tayo ng mga comments. Ito si Gringo De Leon. Gringo De Leon, 8839, sabi niya, mas maganda sana kundi by rounds yung react ni Madam. By bar sana, react agad. Sabi naman niya, Zenlook versus MR sana. Alcoholic low-key, 6 kada round. Nabasa ko na to nung nakaraan. Shout out new subscriber, Nico Gedaya. Sabi pa, Andy U1, Year 9 in. Sabi niya, magaling talaga si Mot, hindi sila magkalayo ni Six Threat. Kaya nga silang dalawa ang inaasahan ko na maglalaban sa finals ng PSP. Sabi niya, and then sabi ulit ni Gringo, ST versus P13, sana Madam. Sabi niya, J Black versus Pistolero. Sabi niya ulit, Six Threat versus P13. Pistolero ba yun? No? Sabi ni Marcuzuean. 1211. Sorry kung mali yung pronunciation ko ng pangalan mo. Sabi niya, morning Madam from Davao. Kung gusto mo po ng magandang laban, yun talagang pukpukan hanggang round 3. Paka-review po, Correga versus M-Side. Sige, tingnan natin one of these days. Sabi niya, ni Dennis De Negrime. Madami po kasing magandang bara ni Apex na di nyo po masyado naintindihan. Talaga. Like, sige, paki-comment. At sabi niya, Adikoy David 9413. Salamat po. Opo, salamat po, ma'am. Sabi niya, sige po, salamat sa flip top pala. Wait, ano nga ba yun? Sabi ko. Sinyo siya. Ayun, ayan na yung next na video. Asawa versus Kabet. Hello po, Shernan versus Husky. Asawa versus Kabet. Yung naka-costume ba yun sila? Tapos, good evening, good afternoon, and good morning sa iyo, Madam. Matagal na rin akong silent viewers nyo. Keep it up. From Down Under, Australia. Shoutout sa iyo, June Lads from Down Under, Australia. Ang tongue twister yun Ang sakit pa naman ng siyo ko. Hindi. Okay. Ito si si Gringo. Super fan to ni Six Threat. Sabi ni Mix8514, Mot versus Apex, Madam. Mot versus Apex. Shout out new subscriber Melfred Galanza. At Dave Ibanez, sabi niya, Looney versus Aklas Idol, Apex versus Sinyo. Madam, react mo din yung mga laban ni Mot. Siya yung MC na. Nabasa ko na ba to? Bakit hindi pa na Oo nga, nabasa ko na. Bakit naka-blue? Hindi na Sabi ni Boy
Boyi Nakabal, 690. Fans ka ni Six Threat. Halata, pag reaction lang, waging fans. Ganon. Panoorin nyo dating Six Threat, ang wak sobra nung bumalik. Laki improvement. Paki-comment nga po kung ano yung pinakaunang laban ni Six Threat. Gusto ko mapanood kung gaano siya kawak. Please po. Di ko kasi alam kung ano yung una niyang laban eh. Kaya paki-comment na lang po yung pinakaunang laban ni Six Threat na wak na sobra siyang wak. Please po. Thank you. And then sabi niya, Madam kay Six Threat versus Tats Maven. Tats Maven? Sino yun? Parang first time ko marinig yun ah. Nag-subscribe ako sa'yo dahil kay Six. Oo na. New subscriber, Pinoy Hip Hop University. Shoutout sa'yo. Idol pa review po, Tipsy D versus Flick J. Sige. Madam Shernan versus Six Threat. Talaga ba? Naglaban ba talaga sila? Di ako makapaniwalang naglaban sila. Shernan, parang di sila bagay maglaban. Pero sige. Mod versus Apex. Sabi ni late but advance. Madam, since tagahatol kayo, pwede po ba kay MZide versus Cripply para makapagbigay kayo ng view about doon? Anong nangyari? Ayun, sabi ni Jeffrey Conglon. Marjud 5426 6 versus Poison po, ma'am watching from Davao. Shout out sa'yo. Jed Francis Quiro 3941. Madam, next Six Threat versus Shernan sana. Talaga. Ano na yun ah? Batas versus Mod. Meron na to eh. Meron na pong Batas versus Mod episode 10. Pero kailangan nyo pong panoorin yung 11 kasi in-explain ko doon bakit ko siya kineng ko i-review. Masyado ka pong bias mag-review, sabi ni Ronald. Sabi ni Ronald ni Ronald Vasquez 3116. Masyado? Hindi naman masyado ah. May mga sinabi rin naman akong magagandang points kay Apex ah. Pakinood ulit. Mapapanood mo na hindi sobrang bias. Sakto lang. Bias ba? Ayan nyo, kumuha na nga ako ng class na critics versus feedback. Diba? Yung pagbalanse sa criticism and feedback. Kung paano tayo mag-criticize ng isang tao. Kasi, parang destroy versus improvement. Yung critics, yung pagka-criticize sa isang tao, parang dinedestroy natin sila. Habang yung nag-feedback, nagbibigay tayo ng mas tumitingin sa magandang side. So, yun. Maganda sana kung feedback instead of critics. Pero, ganun talaga. Katulad niyan, di ba? Kinikriticize nyo ako agad. Ganyan kayo. Ilang pa lang ba ako nag-start? Kaka-start ko lang naman mag-battle hatol ah. Tapos kinikritik. Grabe kayo sa akin. Ang grabe nyo sa akin. So, ayun. Bahala kayo. Pag di na ako nag-post, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Magpo-focus na lang ako sa paggawa ng music. Sabi ganun. Nagtampo si Madam. Kailan ba ako nag-start? Oh my God. Alam ko wala pang last month lang ako yata nag-start eh. Pero thank you so much ha. Uy, na-appreciate ko talaga lahat ng kino-comments nyo. Either good and bad. Thank you so much po. Na-appreciate ko po talaga yung effort nyo pa lang na mag-type. Diba? Ang laking abano na yun sa inyo eh. Diba? Kumbaga, ilang minuto na ng time nyo yung na-consume para lang makapag-comment kayo sa akin. Thank you so much po. Na-appreciate ko po talaga yun. At sana po ay pagka medyo kalmado na po yung pag-iisip nyo po, makapag-comment po kayo ng mas maayos para mas maayos tayo, diba? Yan. Practicein natin yung pagiging mabuti sa kapwa natin. Kaya choose kind, diba? Ganun! So, dapat may natututunan, diba? Game. Ano ba? Ano ba panoodin natin ngayon? Wala pa akong naisip pero parang madaming nag-request ng Six Threat versus Shernan. Sana Sinyo versus Apex eh. Pero ito muna.
pagbigyan natin to, yung 6th thread versus Shernan. Let's do this. Hindi ko malaman at di ko mawari. Ba't may kaganapan at dito si Ari? Sinong kalaban? Teka lang pare. Sharon pangalan? Di na bali. Feeling mo battle to sino may sabi? Andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di ka kasali na dito ka lang sa aming victory party. Mama, Yun! Yung ininggan ni Kairam. Yo, nandito ka lang sa aming victory party. May laban dapat kami ni M-Zyke sa sunugan na hindi natuloy. So hindi na nakakagulat kung may mga baong ka ngayon na nagmula sa kampi mo. At sino bang may history ng linyang pagnanakaw galing Facebook na kuboy? Numero 1 tong putang inanto. Babad sa internet palagi na makasulat pa rin ko. Sanay kang nakatutok sa site ngayon. Hayaan mong ibang site naman ang tututok sa iyo. Bravo, Ben! Maingay yung sound system. Medyo nagpi-feedback yung sound system nila. Nakaka-distract yun para sa artist. Sana inayos mo na yung sound system. So kalabang ko pala Team SM. Si Hernan pati na M-Zyke. Yung mag-best friend, men, ito lang aking advice. Diyan sa SM, well, tungkol sa damit yung lines. Pagkat sunod ng SML, lagi pagdating sa size. Matik lagi pag tiga norte yung hinahain undefeated to doon, di mo maitatangge. Kain pag made in Luzon, pati iyong partner pre, nagsawa lang sa bulkachong, pares na yung kinakarne. Kaso nung sinabi mong ikaw nagbubuhat sa tandem nyo, yung partner mo na konsume, banggitin mo nga uli. Pasalamat ka, andito yan ang siya naman magbubuhat ng body bag mo pag uwi. Di mo na nga dapat pinagyayabang yun eh. Nabubuwang ka na yata. Nagpabuhat o bumuhat, parehas lang, wala ding tama. Parehong kapabayaan at panggugulang mga yawa, Tagalog o Bisaya. Pag nagpabuhat, pandaraya. 4 na taong nagpahingat, nagtimpilang. Kahit na ganon lang yung dito na iiwan, nagbalik ng mapigilan, mga anay na saligan ng hindi na pamarisan. Kabit-kabit yung rima, tingnan natin kung hindi maiihiyan, pagpawisan sa mga linya, pag-aking na panggigilan. Ed Shernan o Ed Kaluwag sa pakusganay? Ed Shernan o Ed Kaluwag sa pakusganay ay naimbitahan ka bilang spiritistang malagimang sasapitin pag hindi mo napigilan. Instrumento ka lang ni Enigma dito nang mailabas uli yung tila di na nakikita ang mga dito ka. Kaya ba yun ng mga nagtatawag dyan na gustong-gusto na makatsyempo? Kung maghamon, akala nyo may gigs na't nakukuha sa konserto. Kaya nyo bang punuin yung venue na katulad neto? Hanap nyo ba old gods? O heto sulat na nagmula pa sa lumang testamento? Oo nga, no? Medyo parang talaga, excited yung crowd dito na, no? Na mag-react agad kay 6th thread to the point na hindi niya na nasasabi yung, yung lines niya ng buo. Sayang, hindi nalapag. Pero ang ganda ng yung rap skill na pinakita ni 6th thread tsaka yung sulat. Talagang masakit, 'di ba? Personal niya and somehow hindi lang siya hindi siya umikot sa physical na sa buhay niya tinira So, yun. Nagbanggit siya nilaro niya yung SM na about sa lugar and then SM na size ng damit, 'di ba?
hanggang sa naging size ng katawan sa large, 'di ba? So, yun. And then, tingnan natin yung kay Kuya Shernan. Sabi ko na nga ba? Magyayabang na naman. Puro daw pasabog yung linya. Siya yung may bomba sa amin. Hindi porket parehas tayo ng forma, makakaporma ka sa akin. Ano daw? Ano daw? Akala mo kung sinong magkusa? Bulkachong? Ulol, di ako kumakain ng suka ng pusa. Ang sunod daw sa SM Large ay sus! Ang sunod sa SML, ikaw ay loose! Ayan na naman eh. Ang gulo, sinulatan ni M-Site. O sige na nga. Aamin na ako. Nulaban nila ni Lipram, ako sumulat nun. Masaya ka na? Lahat yun ako. Kung kay Poison, lahat yun ako. Ganun ako kagaling, pare. O ba't natatawa kayo? Pag sa kanya galing, totoo. Pag sa akin, hindi. Putang ina na yan. Ang ganda yan, ah. Putang ina. Nung kalaban mo si si Lanceta, sinulatan siya ni Invictus. Si Tats Maven, sinulatan ng Uprising. Si Poison, nag-share. Si M-Site. Tanginang yan, nakakagulat. Puro ka anggulo ng sulatan. Baka ikaw naman yung may problema sa sulat. Round 1 game! Ang ganda ng rebut niya doon. Gusto ko lang tanongin kung lahat kayo okay pa. Pag tinalo ko ni Sixth Threat, okay lang. Pag tinalo ko si Sixth Threat, okay ba? Laban! Hoy rapper, nabilat hunter. Porket marami akong issue ngayon, ako na kinuha mo. Magkano yung nakuha mo? Akala mo dahil 6 ka, top 5 na makukuha mo? Masama ugali ko ngayon. Pagsisisihan mong landas pa natin ng nag-cross. Sobrang itim ng pagkatao ko, pinapaputi na ako ng Diyos. Malas mo. Wala akong awa ngayon kahit kapiraso. Nadamay ka lang sa galit ko sa mga pulis na pumatay na mga aso. Okay din yung in-angle niya na parang inunahan niya na si Sixth Threat. Kaysa laitin mo yung vitiligo ko. Tama ba? Vitiligo. Nakalimutan ko yung pag-pronounce, pero parang ganun siya. Sakit siya sa balat na hindi nagpapantay yung kulay. Parang kay Michael Jackson yan eh. Eventually talagang mag-fade out yan lahat. So, yun. Hindi naman yan nakakahawa. Sa pagkakaalam ko. Pero naka-camouflage naman siya. Pwede siyang lagyan ng foundation. Pero, believe naman ako kay Shernan na proud pa rin siya sa sa sarili niya, di ba? At kitang-kita ko naman na nag-uumapaw din yung yung confidence niya dito. Kaya magandang yun eh. Parang bago ko laitin ng iba, laitin ko na yung sarili ko. Kaya hindi na sa akin magagamit yung angle na yun. Kaya ayos din yun. So, fuck you, Mr. Officer! Bakit si Marshall at Millions pa pwede namang eto? Konektado rin sa aso kasi bata to ng ghetto. Wow! Tunggado ka na? Iba ka! Congrats, sumali ka sa grupong hindi mo kilala. Di ba idol mo si Maykosa? Sarap industry, siya ang nagmulat sa'yo. Pinupush ka pa nga, di ba? Tapos nagdunggalo ka. Sinong nagtulak sa'yo? Nung in-interview ka, ang sabi mo, elementary pa lang ako, pinapainggan ko na si Maykosa, 187, yung dunggalo, di ko na naabutan yun, di ko nga sila kilala. Squatting ang puta. Si Maykosa ang dahilan kung bakit nagrarap ka. Flip-top ang dahilan kung bakit umangat ka, hindi lahat. Pero may ilan sa grupo mo na tinitira si Maykosa at flip-top. Alam mo yan, pero wala kang ginagawa. Napakagago mo. Hindi mo man lang mapagtanggol yung bumuo sa pagkatao mo. Idol mo si Maykosa. Style mo galing kay Looney. At kahit kailan di ka nagtunog dunggalo, wag mo kami ginagago, bullshit. Humanay sa hanay ng di kilala. Diyan ay nasanay kayo. Okay yung kanta mong Pilipinong waka, bagay na bagay sa'yo.
Pati si Aristotle Polisco gusto pitasin. Ambisyosong taga-bundok, gustong kalabitin yung Glock para pangalan pumutok. Teka lang, parang naanggil na ni Epok yun. Flip-top ba o sunugan? Basta mali ka ng paghawak ng baril, kaya ka naputukan. O ngayon napansin ka, nadagdagang pangalan mo. Ayos ba, bro? Hindi naman uusad yung karir mo kundi ka nadala ng flow, G! G! Uy, Ano ganda ba? tatlong sunod-sunod na nasa pa kayo na. Ayusin, Kuya Shernan. Ano ba problema mo sa XB? Lagi mo pinaparinggan si Skastakli. Ganyan ba talaga pag desperadong probinsyano ang tingin sa taga Maynila opportunity? Lagi mo tinitira yung XB. Ganda yun. Life lesson yun. Nung binigay ako ng magulang ko sa Nueva Ecija nung bata pa ako. And then, kailangan ko mag-aral ng elementary. Sabi nila sa akin na pasundo na ako sa magulang ko kasi nga, bukod sa hindi na nila kayang matustusan yung pag-aaral ko, sinasabi nila na mag-artista na lang ako sa Maynila. So, palagi nila yung nilalagay sa isip ko. So, ganun yung tingin ng mga nasa province, na nasa Maynila talaga yung opportunity. So, yun. Despite of anong probinsya, ganun din tingin sa probinsya namin. 187, uprising, para magmukha kang magaling. Ano ba pinagmamalaki mo? 3 digits? Alin yung grupo mong walang narating? O baka sabihin mo nakapag-show ka na sa ibang bansa? Ulul! Front ka lang, in short, sabit. Kaya ka lang kinuha ni Kuya Andrew kasi humahanap siya ng pangit. Wala kang panama kung usapang diskarte at pagmamahal. Ultimo grupo mo, hindi mo kayang dalhin. Pagtapos nito, uuwi ako may 6 digits, ikaw nasa 3 digits pa rin. Wait. Para sa akin, mas maraming sapul. Mas maraming sapul na medyo masakit si Kuya Shernan kaysa kay Sixth Thread. Para sa akin yun, huwag kayong magalit sa akin ha. Pasintabi po sa mga fans ni Sixth Thread. Pero, yun po yung pagkaka-interpret ko ng laban na to. So, para sa akin sa first round, Kuya Shernan. Let's do this. Round 2. Parang suka daw ng pusa yung bulkatsong. Yung mga tira mo, patalo. Yung bulkatsong, mga kalabaw yun. Di mo alam? Di yung mga kamukha mo. Game! Game! Tumakbo to ng counselor. I mean, okay lang. Mukha namang walang gagawing hindi masama. Sa bagay, kaibigan nga, tinakbuhan mo eh. Eleksyon pa kaya? Oops! Nakita ko yung mga litrato ng kampanya. Mukha kang engot dun, sir. Taglay ng buhok mo yung mahiwagang hairworks na gel. Ay, sis Jesus! Ano yun, sir? Circus? Tatakbo kang counselor niya imong gel tag 3 pesos? Ayos na. Talagang labas pa yung tiyan. Kailangan mo na ng tulong dyan. Nagyayato ng Ferris wheel. Talagang atat pa yung hunghang. Imbis bumaliktad yung sikmura, yung kanya gumulong lang. Kung si Sinyo 8 packs, ikaw 8 months. Tuwang-tuwa tuwing breakfast, dun lang nakaka-breakdance. Mahilig ka daw sa aso? O baka yung aso mahilig din sa aso? Gusto mo pa yata tapatin ka, no? Ganito pa naman itsura ng amo. Malamang naghahanap na yun ang pamalit na ko. Sobrang pangit mo, naging banding nyo na yung magkagalit kayo. Naglaro sila ng fetch, yung aso, di na bumalik sa'yo. Kaya pala ako niyayaya, costume daw kaming John Wick. Gantong mukha, babayaga? Huy, mas mukha kang babayagra pag yung baba may bayagra. Pag ikaw nag-turtleneck, hindi ka pa nakakapag-turtleneck. Kasi, tanginang baba yan, parang kuko ng velociraptor ang puta. Pero ang cute ng hairstyle no? Sa harap yung long back ni Kuya.
babalo na nagko-costume. Dating pa lang grabe. Subukan mong kumatok sa bahay kapag Halloween. Sige lang pare. Trick or treat or barilin kita sa mukha Tangina, siya daw si Pikachu pag naging Pokemon. Updated na? Ba't parang mas bagay sa'yo si Babasor, hoy eng-eng ka? Nagiging entertaining lang pag 18. Ito yun, yung sinabi ni Kairam din, di ba, Babasor. Dito siya nag-rely kasi ito yung pinaka-latest na laban ni na Six Threat. Napansin ko lang siya, medyo lumebel siya sa pagpapatawan ni Kuya Shernan, no? Parang, siya, no? Yung malalalim niya na style before, tsaka malalim na sulat, tsaka mga ibang sulat, di ba? Parang binabawan niya ng konti, di ba? Parang nilevel niya ng konti kay Kuya Shernan. Tapos, si Kuya Shernan naman, medyo naman siya nag-level up siya this laban di ba? Tas virgin pa, hoy rapist ka, sobrang haba niyan, yung face mask mo, face shield na. Butas-butas pa yung muka. Di ba nagme-mayday yan, Manong? Siguro nung bata ka pa, diyan kayo nagbe-Beyblade maghapon. Sa ngalan ni Chris Angel at espiritu ng tao, sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it wasn't just. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling maromeyan Angel ng espiritu ng Sa bilang ng 3, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it wasn't just. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling maromeyan DDS. Di ko malilinis yung mukha mo. Okay, motherfucker, let's go! Medyo medyo bumabaw si Six Threat dito sa level na to. Kaya, tignan natin yung rebat ni Kuya Shernan. Tignan natin yung round 2 niya. Putang ina mo, kala mo ka, porket home court mo to, mamamama mo ako, tanga ka ba? Tang ina, yung baba ko daw, para ng face shield. Iyabang ni Gago. Pinantatakip ko kasi yun, bawo ng hininga mo. Yung bulkatsong pala kalabaw, sorry. Di ko alam. Sensya ka na, bro. Totoo nga kamag-anak ko yung kalabaw, kaya kita inaararo. Tumakbo sa politika. Di ko itatanggihan, alam nyo yan, totoo naman. Tumakbo ko para makatulong. Nung nag-champion sa flip-top, bigla niyang tinakbuhan. O, nasan ka? Gago ka pala Personal na to. Tanginan to. Pati yung buhok ko nung eleksyon. Ginamitan ko daw niyang gel na tetres. Sabi niya sa akin, Gago, sa Maynila, kupal mga tao, 7 yun sa amin. Oo nga. Yung color, diba? May pink, may parang gusto ko pa mag-rebat Talagang pinagandaan ko to Hindi, wag na. Lagi mong sinasabi sa kalaban mo na hindi to aabot sa 6. Ako ang ika-6 na banta. Ika-6, putang ina mo, panganay ka. At 3 lang kayong magkakapatid. Nahihibang ka na. 6 ka ng 6, bakit kakantot ka ba? Bilib na bilib kayo sa multi na ito. Kahit kanino pwedeng i-apply. Itong sulat ko, sa'yo lang, ikaw lang mismo aaray. Rekta. Hindi ka tulad na generic mong multibay. Ilang taon ka nang nagmumulti, yung TF mo, di pa rin nagmumultiply. Meron kayo, puro kayo, ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakamahusay. Meron kang wordplay. For bar setup, di ka naman makapagpa-setup ng sarili mong bahay. Hoy, isa buhay champion na hanggang ngayon nasa poder pa rin ng magulang. Meron ka ng asawa at anak, pero sa nanay at tatay mo pa rin inaasa ang iba mong pagkukulang. Tamad. Pag may sumikat na bago, sumisimangot si Gago. Hindi pwede, dapat kami lang ang rapper sa Pinas. Rapper sa Pinas, mumukha mo. Sige nga. Ano itsura ng hip-hop? Nakausap mo? Nakasalamuha mo siya? Sa mga rapper dito, matanong ko lang, kinausap pa kayo ng hip-hop para mag-rap? Sinabi niya bang gawin niyo to para sa kanya? Hindi. Lahat tayo dito nakikikultura lang. Kasi napanood natin si ganto.
Napanood natin si ganyan. Lahat tayo bunga lang ng nakaraan, kaya huwag kang magdikta dyan, wala kang karapatan. Swerte mo. Nag-improve ka gamit teknolohiya kasi inaral mo lahat. Pero hindi basta-basta matatalo ng siyensya ang nanggaling sa ugat. Magpasalamat ka sa technology. Etong cellphone na to, nandito yung laban nila ni Mickey D. Ang sabi niya, pare, alis. Pagkat na-unleash na ang Davao Beast, hindi ka mananalo sa aking kakataying list. Kakataying list? Putang ina mong cellphone ka? Bobo ka! Walang word na kakataying list. Tang ina mo, bobo kang cellphone ka. Putang ina mo. Ganyan. Ano na Napakabobo ng cellphone na to, pare. Bukas bibila akong bago, baka doon tama na mga multi mo. Hindi kasi tama, magaling mag-multi to eh. Sabi niya nga kay Rudik, feeling mo, thermometer, nilalagnat ka lang kasi. So, etong thermometer, pag tumira, lalagnatin ako. May basketball bukas, huwag kang maglalaro. Leche ka? Thermometer? Na-measure mo ba yung gigil ko? Gumamit ka na nga ng thermometer, di mo ba rin ramdam yung init ko? 45 degrees, kabilaan, nagliliyab, malakris angel pa nga. At di porket nakakita ka ng 45 degrees, nasa right angle ka na. Mali ka ng sinipat. Magugulat ka sa sulat ko, all three. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung share na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Yes. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng all gods, pinalabas niya si Loki. Bas ba? Jokes? Punchline? Wala na, tapos na bay. At gusto ko lang sabihin sa, hindi ikaw kundi ako ang dahilan kung bakit may pakusgalay. Wala ka sa poster, leche ka. Anong Hansel versus Marlon? Baka Hansel versus Shernan pwede pa. Kayo ba pambato dito? Mga pisot. Di kayo makakasapaw. Pinakita ko lang na iba ang anak ng Muntinlupa sa residente ng Davao. Ay. Wait. Ang grabe ni Kuya Shernan dito ah. First time ko ito mapanood kasi at saka hindi ko talaga in-expect na naglaban sila. Diba? Ito yung una bang laban ni Six Thread after 4 years. Sabi niya kasi nagpahinga siya, diba? Nag-level up si Kuya Shernan dito. Iba yung Shernan na tumatak sa isip ko dati. Grabe. Para sa akin, nagpabaya si Six Thread sa round 2 niya. Kasi ni-level niya dun sa dating Shernan. Pero iba yung Shernan dito, umaapoy, bumubulusok, tsaka lumalaban talaga. Lumalaban. Grabe, di ko in-expect na ganito nag-level up si Kuya Shernan. Kumombo eh, 'di ba? Kumombo pak eh, 'di ba? So, ayos. Ang ganda ng laban. Palakpakan natin, guys. Yun natin kung makakabawi si Six Thread. Sana mag-isip siya ng magandang rebat. Round 3, game? Sa daw dahilan ng pakusganay, nahiya naman ako, men. Tangina mo, kaya kong i-sold out to kahit kabattle ko lang si Tweng. Tangina, nagbasag pa ng cellphone, akala ko may linyang iba. Doon ka na nga lang magkaka-burst, tangina mo, sinira mo pa. Hey! Pag ito nagseryoso, magtutunog malupit kasi wala naman talaga nag-e-expect sa tarantado na to. You the underdog, bitch. If you perform beyond your pathetic expectation, automatic yung hurado sa'yo habang kailangan kong talunin yung huli kong pinakita para lamang manalo sa laban na to. May sarili, di ba? Yeah. May sarili siyang liga na umaasa siyang puputok balang. Yeah. That's a fact. Kailangan kung ano yung performance mo dati, kung gaano kagaling yung pinakita mo noon, lalampasan mo yun. Kasi yung expectation ng tao na ganun ka kagaling men. So, wag ka magpapabaya, diba? Man, nangyari sa'yo. Kakantahan ka na ng Aiza Sigera. Anong nangyari? Diba? So, tandaan nyo palagi, kahit ano pa yung
profession nyo sa buhay, parati at palaging kalaban natin ay sarili lang natin, 'di ba? Lampasan pa natin yung ginagawa natin na kung magaling tayo ngayon, dapat lupitan natin next time. Kung malupit na tayo next time, mas lulupitan pa natin next time. Kung malupit na tayo next time, babangisan natin next time. So, ganun. Pataas na pataas dapat yung level. Parang yung pinakita ngayon ni Kuya Shernan, di ba? Nag-level up siya, di ba? Sana makabawi si, Sixth Thread. Sixth Thread, galingan mo! Araw. Pangalan ng liga, Pulo. Pulo ramay mananaw. Pulo Battle League. Training grounds na mga gustong maging 3GS. Tang ina tong si Damuho. Talagang planado ng Pangulo. Nasasayang mga talento, walang tama na natuturo. Your whole crews become a circus pagkat sang malaki na patawang payaso yung namumuno. Tawagan nila bayaw. Ano pareyo? Sige. Kayo puro mga yawa mi dire. Mga yawa mi dire. Kadayaw. Lahat yan ay tatamaan. Kadayaw. Te may puro na sayaw. Kala mo may kadayawan. Kadayawan festival. 3GS, some whack movement. 3 digits, pang star music. Abot ibang bansa pa yung pinag-i-eventa namin. Nai-invite ka para bumatel, ako para tumugtog. Literal pang ilang milya diferensya natin. Ano marami ka subscribers? Alam mong madaling kuhanin yan pag sa internet ka nang gagagot nagkikwela. Dilunok yung pride bilang rapper para magpalamon sa sistema. Ginawang personal yan, no? Ginawang katawa-tawa yung sarili para sa salapi punyeta. Tandaan mong sa panahon ngayon, pag mas tanga, mas madaling bumenta. Yes. Maraming mga magagaling na tao na mga vlogger. I mean, matataas yung pinag-aralan nila. I-best example natin si Sergey Bean, yung Kapinpin Brothers. Diba may mga pinag-aralan sila, pero mukhang tanga sila sa video. Pero tingnan nyo naman, kung saan narating nila, diba? Milyon subscribers nila. Kung yung pera nila, gastusin nila sa vlog nila, ganun-ganun na lang, barya-barya na lang, diba? At mahirap yun, diba? Na consistent sila eh. Ilang years na sila nag-vlog, 'di ba? Na-earn nila yung gusto nilang ma-earn through pagmumukhang tanga, through pagpapatawa. Pero 'di ba? Ang saya. Kumbaga, kahit ganun sila, kahit mukha silang tanga sa video nila, isa kami sa napapasaya nila. Kumbaga, matik na sa amin pagising ng umaga, pagkakain. Nanonood kami ng Kapinpin na nila Sergey Bean, especially si Sergey Bean. Iba yung vibes na binibigay niya. Good vibes talaga siya. Na to the point na napapanaginipan ko na siya. Yung parang mga gano'n na hanggang sa panaginip ko nang paprank siya or gano'n. So, yun. I think wala namang masama dun wala namang masama sa pagiging vlogger mo ng mukha kang tanga. Ang iniinggol lang dito ni Sixth Thread is pinagpalit ni Kuya Shernan yung pagiging rapper niya para sa pera, di ba? Kaya okay lang maging mukha kang tanga dyan para kumita ka ng pera. Kung kumakalamlam talaga yung sikmura mo, lahat tayo gagawa ng paraan para may mapangtustos. So, ayun, mabalik tayo kay Sixth Thread. Medyo magaganda na tong binabato niya ngayon kay Kuya Shernan. Luma ng rapper na naging puta na vlogger. Nawala yung angas at lupit. Kasumaslitaw pa rin yung pangalan ko saan man dumako na event. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para tong kultura natin makaraos. Ako sumalo ng bala, magpasalamat ka pa nga, boss. Tinira yung labis na autotune, mumble rap, nabawasan na nga halos. Nakakatawang Bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos. Ayun yung
in-angle ni Kayram na parang sinasabi niya na ano na, o di ikaw na, palakpakan, di ba? Parang, yeah, tama. Oo nga, wala lang nga masyadong nagmamumble eh. Sila bash-bash lang, di ba? Bash-bash. Ano nga yun? Hindi ko nga rin talaga maintindihan yung kanta na yun eh. Ano? Sasabihin. Anyways, nasayangan ako dun sa sa mumble rap na yan. Kasi ang ganda ng beat nun eh, di ba? Baby, you know me, one and only, and wala lang iba pa. Hindi ko mali yung lyrics eh. Pero ang ganda ng beat nun, sayang. Sasabihin nyo, Bisaya, matigas accent. Nakakahiya naman sa burger nyong burger. Well, shit. Yung knowledge nyo, knowledge. Slang yung tawag nila sa accent, yung challenge nyo, challenge. Ano, sasabihin mo, may dugo kang Bisaya kasi magulang mo galing ka Bisayaan? Ulul, nanalo lang si Digong at nakita mo yung simpatsya na pwede mong pakinabangan, tarantado. Personal na to. Ngayon, pag-usapan natin yung nadudulot mo ditong cancer. Di ka ba nahihiya? Wala nang natutuwa sa mababahong pautot mo tuwing battle. Mga tamod mong sina Shaboy, Sir Deo, Husky, ikaw nag-udyok sa kanila, sir. Ikaw ang buhay na patunay na kahit yung bulok na re-recycle. Oo naman. Kaya sa totoong buhay, di ba, yung mga bulok, di ba, nire-recycle siya through pataba. And pag gumamit tayo ng natural na pataba, mas healthy yung food, di ba? Mas yung halaman. So, ang ending nun, mas magiging healthy naman tayo. At ganun ang buhay eh, di ba? Talagang umiikot lang sa cycle. Parang yung ulan. Uulan, i-drop, mapupunta sa dagat, mag-evaporate, pupunta sa langit, di ba? Magiging clouds, and then yung clouds mapupuno ulit ng tubig at uulan. So, ganun din. Even sa hangin, di ba? May cycle din ng hangin, di ba? So, maganda naman yun. Magandang angle yun. Diba? Costume dito, costume doon. Enigma, huwag nyo na ulit kukunin to. Binubukan na ng tao at marapat lang nalulukin mo. Binigyan ka niya ng banta, di mo pa din nakukutob nang sa susunod kahihiyan sa katawan naman yung suotin mo. Sana dahil doon umayos ka, pati yung iyong asta. Handog mo, komedyante, dala mo, maging san ka. Handog ko, malaplorante, kalidad na battle at awitin, iiwanan sa inyo kapag ako'y lumipas na. Tatanda at lilipas rin ako. Isa sa bakaw. Eto yun. Oo nga, mas maganda yung bakakon ka. Last mo na yung 6th thread. Ba't kasi ang dami naman ng kanta, yung pakinanta mo. Wala ni Pooch sa parte ng pagiging dunggalo. Pagbabalik ng tirador tulad ng ipinangako. Share ng execution at maiging ginawa to. Maling marume ang DDS, ikay malinis. Game. Lumaban si 6th thread sa sa round 3. Talagang kumombo-combo pakpak siya dito. Nakita ko yung giggle niya dito eh. Talagang lumaban siya ng personal yung attack niya personal eh. Kaya check natin yung kay Shernan kung babawi siya. Slogan niya, napatunayan ko kanina, ang labo. Andun kami sa VIP, umiisa sa bote. Paano ka naging malinis magtrabaho? Di ba doon ka umiisa sa mineral? Putangin nan to. Paano naging malinis yun? Pinagmamalaki mo si Digong? Ha? Ang tanong, pinagmamalaki ka ba? Anong pakiramdam? Nakalugar mo siya pero sa akin siya nagpagawa ng kanta. Oh, talaga? Di mo.
Nangihinayang ka sa cellphone? Ha? Huwag kang makulit. Marami akong pera, kaya kong bumili ulit. Hanggang bars ka lang. Game! Pero seryoso tol, pare, seryoso. Bilib ako sa'yo. Kasi magaling kang sumulat. Mapabattle, kanta. Okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mong mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Alam kong kailangan mong gawin yan. Kasi lahat sila bumibilib sa yung paglipad. Ulit. Maganda kasi ito eh. Nakakaiyak. Ano sinabi ko kanina? Bilib ako sa'yo, tol. Seryoso. Kasi magaling ka magsulat. Mapabattle, kanta. Okay na okay. In character lahat. Naiintindihan ka. Kita kailangan mo mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Hindi mo kayang umalis dyan kahit deep inside meron ka ng financial problem na napakabigat. Gustong-gusto mo na mag-vlog para magkapera. Nagtatanong ka na sa akin kung paano. Kaso nahihiya siyang gawin. Ayaw niya kasing yung tingin niyo sa kanya magbago. Ito yung Sixth Street eh. Maangas. May multi. Talagang sa battle talagang pulido. Alam kong pagod na pagod ka ng gawin yan para lang sa iyong ego. Hanggang kailan ka sa kahon na yan? Ba't di ka lumabas? Huwag puro sarili, isipin mo. Ilang taon ka ng rapper, brother, di mo pa rin nasusuklian yung magulang mo. Hindi kasi nasabing huwag kang mag-bars. Tapos gayahin mo ako. Pero sana alam mo na hindi lang sa bars, umiikot ang mundong to. Magkaiba tayo, pare. Ako ang dahilan kung bakit ang flip top pinapanood na ng mga nanay at tatay. Ay, talaga ba? Siyempre, may mga Sinisimulan ko na sa magulang liga na. kong pulo na itigil na yung walang kwentang pandadamay. Kasi akala ko dati okay yung kakantutin ko yung nanay mo, panalo yung joga ng syota mo, palamas naman no. Nilaro-laro ko yung utong para nag-yoga, yung ganyan para lang makapang-asar. Yung mga ganyan para lang Exactly. Yan yung gusto kong sabihin sa mga manonood na iba na yung panahon ngayon. Iba yung generation dati na okay lang mang ganun. Kumbaga kasi malalakas pa yung sistema ng mga tao sa pagdating sa mga kabastusan at sa mga kababuyan. Pero ngayon, sobrang sensitive na ng panahon natin ngayon at pasama na lang ng pasama. Gusto pa ba natin na mas masama pa yung mundo para sa mga kababaihan na mahal natin sa buhay? Siyempre, ayaw naman natin. Gusto pa rin natin maging safe yung asawa natin, yung mga anak natin, 'di ba? At ayaw naman sana natin na katulad niyan, yung mga manonood noon, may mga pamilya na yun sila ngayon. So, hindi ako magtataka kung hindi na sila nanonood ng Flip Top. Siyempre, ayaw nilang ipanood sa mga anak nila yung mga sinasabi ng mga MC. That's why ako gusto kong maging boses bilang isang babae. Gusto kong maging boses sa hip-hop community, flip-top community, rap community. Gusto kong maging boses na respetuhin nyo kami bilang babae, diba? At ayun, yun lang po. Kaya kung minsan nakikita nyo na parang bias ako, nati-trigger ako dun sa mga MC na nandadamay ng mga nanay, ganun. Kaya kinakeng ko yung mga comments sa kanila is because gusto ko maprotektahan yung mga kababaihan sa paraan na makakatulong ako through my voice, diba? At which is salamat Kuya Sharna na na-open mo yan, na na-angle mo yan. Thank you. Naging emotional si Madam. pang-asar. Yan ang dahilan kung bakit ang tingin sa flip top, puro lang kabastusan. Nag-costume ako ng tite para ipakita na hindi lahat ng tite masama. Asawa versus kabit, para ipakita sa magkarelasyon kung ano yung tama ka sa tama na. Pinaingay ko ang flip top sa labas ng hip-hop habang kayo'y tahimik lamang. Pinalawak ko ang fanbase ng ligang to at isa ka sa nakikinabang. Ginawa kong tanga sarili ko. Nagpakabaduy. Lahat ng yun okay lang sa akin. Nang sa ganun makatulong ako sa ligang nakatulong sa akin. Meron akong 190 million views. Hindi mo magagawa yun kahit anong lalim ng isip mo. Malaki ang napasok kong pera sa flip top at isa yun sa dahilan kung bakit tumaas ang TF nyo. Pinalita sa CNN.
pinag-usapan sa buong mundo. Ito yung mga bagay na hindi magagawa ng pagiging champion mo. Champion ka? Solo lang? Ulul, huwag ka magbida. 2x2 champion tong kaharap mo at nagawa ko yun mag-isa. Ganda yun ah. Ganda yun ah. Hindi lang para sa sarili, kung bakit ginawa ko lahat to para sa pamilya, kaibigan, asawa at anak ko. Ako na mahihika, bitilaygo, para sa iyo ba ay wakto? Vitiligo. Sige, kumpara mo yung nagawa mo sa nagawa ko na mahiya ka sa balat mo. Yun. Love it. Love it. Love it. Ang galing. Ibang Kuya Shernan yung napanood ko dito. Ang lupit nito, men. Ang lupit mo, par. Naririnig ko, lupit mo, par. Thank you, Kuya Shernan, thank you kasi na-appreciate ko yung pag-angle mo nun ng pandadamay. Thank you. Na-appreciate yun. Hallelujah! So, yun. Para sa akin, ang panalo is Kuya Shernan. Malinis yung tinrabaho. Pak, pak, pak. Para sa akin, Kuya Shernan. Though, lumaban, pumalag ng very, very light si Six Threat sa round 3 niya. Pero, nagpabaya siya sa round 1. Lalo na sa round 2. Kumalma siya sa round 2 eh. So, parang ihalin tulad natin sila sa dagat, 'di ba? Or sa uri ng tubig, 'di ba? Si Six Threat, naging siya yung wave. Nag-wave sa'yo ng round 1 and then kumalma. Bumalik kayo matras ng round 2. And then round 3, nag-wave back ulit. Samantalang si Kuya Shernan, para siyang waterfalls. Tuloy-tuloy lang yung agos. Yung malakas na buhos ng agos ng waterfalls. Kaya, para sa akin, ang panalo is si Kuya Shernan. Pasintabi lang po sa mga fans ni Six Threat. Pero ibibigay ko po ang laban na to kay Kuya Shernan. Okay po? The Broncos Connect 7, Shernan vs. Six Threat. Magiging isang beses para sa video. Ito yung mga patalapin ko. Panalo naman tayo lahat, di ba? Panalo kayo lahat. Pero ang boto ng Orlando, 5-0. Magiging para kay Six Threat. Okay. Home court ba? Pero para sa akin, Kuya Shernan yung panalo dun. Kinalibutan ako. Tumaas yung balahibo ko ng literal. Para sa akin, si Kuya Shernan, all 3 rounds. All 3 rounds si Kuya Shernan. Buhos, tsaka malaman yung iniwan niya. Lalo na yung life lesson sa round 3. Ang ganda nun, man. Diba, like Shernan, congrats. At congrats sa inyong dalawa. Pares kayong magaling. At mas lalong gumaling si Kuya Shernan sa laban na to. Yun yung sinasabi ko nung nakaraan na ikaw, depende sa kalaban mo yung potential mo. So, both ways, si Kuya Shernan, di siya nagpabaya. Ginalingan niya kasi Six Threat, naghanda siya Six Threat. Tapos si Six Threat naman, Shernan lang to kaya to diba? So, ayun. Pero, congratulations pa rin. At, ayun, pasintabi sa mga fans ni Six Threat. Pero, Kuya Shernan ako dito. Okay po? So, magkita-kits mo rin tayo sa susunod na Battle Hatol with Marikita. Dito lang yun sa Marikita X Tikas. Kaya, mag-subscribe ka na. Kung first time mo tumanood, hanapin mo yung pamantay ni Madam dito sa aking playlist. Yan, sa aming pong playlist para alam mo naman kung paano ako maghatol. Di lang naman ako basta-basta yung naghahatol, no? Meron din akong pamantayin sa buhay. Sabi ka nun. Sige, hanggang sa muli po. Ako pa rin po si Marikita, ang inyong Battle Hatolera ng taon. Babush!
akong lumipad na parang maripos